Hi! Happy and Blessed Tuesday mga ka-faith! Mapagpalang araw, Nax, family and friends! Muli natin purihin at pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan, kabutihan, katapatan at pagpapala sa atin sa bawat araw. Talaga namang every gising is a blessing. Kaya kapatid, ano man ang iyong gagawin, saan ka magpupunta, always put God first. Tara, manalangin, mag-aral muna tayo sa salita ng Diyos. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, kasama na, si Jesus ang kasama na. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Praise God! Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan.
Madalas po nating marinig ang salitang there's always something to be thankful for sa maraming dahilan para magpasalamat na iyan. Nagpasalamat na ba tayo dahil tayo ay bahagi ng isang church community? Na tayo ay bahagi ng isang katawan ni Kristo? Nagpasalamat na ba tayo sa mga iba pang bahagi ng katawan sa ating mga fellow church members? Sa sulat po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12, binigyan diin niya na ang mananampalataya ni Kristo ay bahagi ng isang katawan. Ginamit niya ang ilustrasyon ng isang katawan ng tao upang ipakita kung paanong ang mga Kristiyano, ang bawat isa ay may kani-kanilang espiritual na mga kaloob na nilayo ng Diyos na magtulungan. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nilalaman ng chapter 12 verses 12 hanggang 27. Ang sabi po ni Apostol Pablo ay ganito: Iisang katawan ngunit maraming bahagi. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng taenga, hindi ako mata kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro naman taenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyon maituturing na katawan. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang may hina, ang siya pang ang kinakailangan-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating higit na pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi, sa halip ay magmalasakitan sa bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinapaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ay isang katawan ni Kristo, ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Amen. Ang sulat po na ito ni Apostol Pablo ay tungkol sa pagkakaisa at pagkakaiba-iba ng simbahang Kristiyano, kung saan ang bawat mananampalataya ay may espiritual na kaloob na magagamit para sa ikabubuti ng buong katawan o ng buong komunidad. Church is like a body para kay Pablo. Ang bawat isa ay may mahalagang role na ginagampanan. Ang bawat isang member ng church ay pinagkalooban ng gifts na kung saan malaya niyang magagamit sa paglilingkod. Ang mga kaloob na ito ay hindi pare-pareho, gaya nga ng mga nakikita nating paglilingkod sa loob ng church. Ang iba ay sa leadership, ang iba ay sa pag-awit, sa pagsayaw, sa pagtuturo, sa pagtulong, sa pagkakaloob at marami pang iba. Ang bawat isa ay pantay na mahalaga sa mata ng Diyos at ang kanilang kontribusyon ay mahalaga sa pagsulong at pag-uglad ng isang malusog na katawan ni Kristo o ng isang simbahan. Spiritual gifts are given for common good. Sa pagtupad ng bawat isa sa kaloob na meron siya, ang nakikinabang ay ang buong katawan. Ang nagbe-benefit dapat ay ang buong simbahan. Kaya ang paglilingkod natin, sa ating mga paglilingkod, ito daw po ay hindi dapat na pangsarili lang. Binigyan din ni Apostol Paul na dapat itrato natin ng tama at pantay-pantay ang bawat isa. Bagamat obvious naman na mayroong iba't ibang social status ang mga church members, marapat na itreat natin ang bawat isa ng may respeto, ng may paggalang. Maging ang mga nakakatanda sa bata o kabataan, o lalo higit ang mga bata at kabataan sa mga nakakatanda. Let us give a mutual respect to each other. Bilang bahagi din ng isang katawan,
If one suffer, every part suffers with it. Hindi tayo nalulugod na ang isa sa ating kapatid na sa pananampalataya ay dumaranas ng mga problema at kapighatian. Kaya naman sa abot ng ating makakaya, tumutulong tayo upang sa kahit sa papaanong paraan ay maibsan ang kanilang mga pasanin. Hindi lang sa pagbibigay ng anumang material na bagay, lalo higit kasama natin sa ating mga panalangin. Higit sa lahat, ang bahagi ng katawan, mga kapatid, ay binubuklod ng isang dahilan. Ano po ito? Tayo ay pinag-iisa ng pag-ibig ng Diyos. Ang dahilan ng ating paglilingkod at ang lahat ng ginagawa ay dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya mahal din natin ang kanyang katawan, mahal natin ang simbahan. May mga panahong hindi nagkakaisa ang katawan. May mga time na ang ating mga kapatiran ay mayroong iba't ibang kaisipan, paniniwala at mga pamamaraan. Sa mga panahong kagayan to, huwag po nating tingnan ang ating pagkakaiba. Bagkus, let us focus on what is common. Ano ba ang common na meron tayo? Ang pag-ibig natin sa church, ang pag-ibig natin sa Diyos. Kaya naman mga kapatid, lagi po nating piliin kung ano ang tama at mabuti. Lagi nating piliin na mas maging understanding kaysa laging makipagtalo. Lagi nating piliin maging mapagpatawad kaysa laging magalit. Lagi nating piliin ang pag-ibig. At mga kapatid, bilang bahagi ng isang katawan, ng isang simbahan, nagawa na ba nating pasalamatan ang bawat isang members sa kanilang kontribusyon at paglilingkod sa ating simbahan? Ang ating mga temple keepers, ang ating mga guard, mga money counters, choir, PAW team, multimedia team, Sunday school and Bible study teachers, leaders and others. Blessings po sila mula sa ating Panginoon. So let us appreciate each others sa mahalagang kontribusyon at mga paglilingkod na ginagampanan ng bawat isa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Thank you, Lord, sa bawat isang member ng aming simbahan. Patuloy na maghari at pag-isahin mo kami ng iyong pag-ibig. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Purihin ka aming Panginoon sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa blessing ng aming simbahan. Salamat po sa bawat kapatiran. Lord, salamat po sapagkat meron kaming matatawag na aming home church, ang aming pangalawang pamilya, na kung saan nararanasan po namin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid po sa amin. Kung may mga panahon, Panginoon, na hindi namin na-appreciate, Panginoon, yung aming mga kapatiran, patawarin niyo po kami. Sa tuwi na, Panginoon, tulungan mo kami na i-appreciate at laging pasalamatan ang mga kapatiran sa iglesia sa iba't ibang kontribusyon, iba't ibang gawain na kanilang ginagampanan upang makatulong sa kabuuan ng aming ministeryo. Salamat, Panginoon, at bilang bahagi ng isang katawan mo, bilang bahagi ng isang simbahan, tulungan mo kami, Panginoon, na magawa din ang pinakamainam na paglilingkod namin na walang ibang pinaglilingkuran kung hindi kayo lamang. Sa lahat ng aming paglilingkod, Panginoon, hindi nawa makita ang aming mga sarili, ang aming mga kagalingan, ang aming mga sakripisyo. Kung hindi, Panginoon, ang laging makita sa aming ginagawa ay ang Kristo na aming pinaglilingkuran. Lord, maraming salamat po. Salamat sa mga taong itinilagay niyo sa iba't ibang gawain. Ang kanilang mga kontribusyon, ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga effort. Nakita niyo, Panginoon, ang lahat ng ito at wala pong nalilingid sa inyo. Salamat po sa buhay nila. At kung paano, Panginoon, sila ay naglilingkod ng tapat sa inyo, alam din po namin, kayo ang magbabalik ng mga pagpapala na nararapat sa bawat isang anak nyo na matapat na naglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa gift of church community, na kung saan nararanasan po namin ang pag-ibig gaya ng isang pag-ibig ng pamilya. Patuloy na tulungan mo kami na magmalasakitan sa bawat isa. Sa kabila ng marami po naming pagkakaiba at minsan ay hindi pagkakaunawaan, patuloy, Panginoon, na pagbuklurin mo po kami ng iyong pag-ibig. Pagkaisahin mo kami, Panginoon, sa iisang hangarin at paglilingkod na ikaw lamang ang tinataas. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming simbahan. Salamat sa kabutihan mo sa bawat isang miyembro at kaanim nito. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mga lingkod. Papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo sa araw na ito. Salamat sa paalala ng iyong mga salita para sa amin. Samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Patuloy nawa namin laging mabigyan ng ngiti ang iyong mga labi sa tuwing kami po ay iyong makikita.
Muli, Panginoon, itinatalaga po namin sa iyo ang araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Amen. Thank you once again po for joining and worshiping with us today, mga ka-faith. Huwag po natin laging kalimutang magpasalamat sa Panginoon dahil nga there's always something to be thankful for. Thank you so much po. See you again next Tuesday and every day. And please continue to like and share this video para marami pang mabless sa salita ng Diyos. Sa bawat umagang kay gandang, si Jesus ang ating kasama. Bye!